May tumawag daw sa kanya na yung anak ko na disgrasya. Biglang may mga tama pala ng bala ang inyong sasakyan. So obviously, hindi po siya aksidente. Wala pang development kasi. Pero nagmumove na rin sila. Gumagalaw naman yung investigation natin. Kami po sa programa po ng Raffy Tulfo in Action sa pangunguna po ni Senator Raffy Tulfo ay taos-puso pong nakikiramay po sa pagkawala po ni Marion. Pwede po ba kayong magkwento na kahit kaunti man lang po, ano po klaseng anak ito pong si Marion? Napakabait na bata. Number 1 yan. Hindi suwail yan. Paladiro. Kumbaga kenkoy. At higit sa lahat, ni minsan hindi ako sinagot-sagot niyan. Pag pinapagalitan ko siya, normal lang naman sa ama, di ba? Hindi man lang tataas ang boses niyan. Hindi naman ganyan. Apang, pupunta na lang siya sa kwarto niya. Ganyan siya. Aside sa friendly, siguro nakita niyo naman, parang anghel. Napaka-close sa kanyang ina. Alam niyo naman yan, nag-iisang lalaki. Siyempre, mahirap sa amin yan. Kaibigan niya lahat. Kahit na sa mga katunggalin niya sa mga SK election, mga ganyan. Pagkatapos niya, kaibiganin niya lahat yan. Pag may gusto yan na sa akin, nilalambing-lambing ako. Ganyan. Kahit hanggang doon na lang. Alam mo na kung anong gusto niya. Yun ang mamimiss kong isa. At saka, minsan, binibidyohan yan ako, hindi ko alam na binibidyohan ako. Pinagagalit talaga ako para bidyohan lang. Clown siya sa family namin eh. Yun ang ano namin eh. Joker siya sa family namin. Kaya hindi na kumpleto yung ano namin sa Christmas, ganyan, mga okasyon namin. Kasi siya lang ang nagpapasaya sa family pag kami mga okasyon na ganyan. Parang dream niya na mag-serve dito sa Kawayan. Kaya mabuti naman nanalo siyang SK. Meron siyang opportunity na mag-serve sa kabataan dito sa amin. Gusto niyang makatulong kahit papano. Ramdaman din niyo, ma'am, na ganun pala karami na tao ang nagmamahal po kay Marion. Na-touch kami. Parang gumaan din ang ano namin, nararamdaman namin kahit papano. Sa daming nagmamahal sa kanya. Hindi namin akalain ganito kadami ang nagmamahal sa anak ko. Iba siya eh. Iba yung dating niya. Iba rin yung dating ko as a public servant. Kaya lang hindi man lang nabigyan ng chance. Hindi man lang nabigyan ng chance. Ewan, yun, kunin na pala ng Lord. Wala naman kaming alam na kaaway o anong na kagalitan or inagrabyado ang anak ko. Tsaka may takot yan sa Diyos, hindi kayang gagawa ng ano. Pero Hindi sila abusado yung mga anak. yung mga powers ng ano, hindi. Hindi man namin makamit dito sa lupa ang hustisya. Papa sa Diyos na lang po namin ang yung justice para kay Marion. Konsensya sana sila. Ngayong araw, parang yung wala nang safe eh. Kahit mabait ka pala, pinapatay ka. Sa baril pa, doon ang masakit sa akin. Mamaya po siya po ay ihahatid na rin po sa kanyang huling hantungan. Ano po ang mensahe po ninyo kay Marion? Alam mong mahal ka namin. Nandito ka sa puso namin, anak. Hindi ka namin makakalimutan. Hindi ko alam, anak, kung paano kami mag-move on na wala ka. Alam mo yan. Sabi ko, anak, magpakita ka naman sa panaginip ko, kahit sa panaginip lang. Kasi namimiss ko na siya. Namimiss na kita, anak. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Magpakita ka kung gusto mo. Hirap, anak. Alam ko, tinutulungan mo ko. Kaya kung ano yung mga gusto mong sabihin sa akin, sabihin mo lang. Para matulungan natin. At makita na ang hustisya. Malaman na kung sino.
Alam kong tinutulungan mo ko, Marion. Makakaasa po kayo na ito pong kaso ni Marion sa pagpatay po sa kanya ay amin pong tututukan. Ngayon po, magfo-focus muna tayo doon po sa pagbabacktracking po at makikipag-coordinate po kami sa police kung ano na po yung mga lead or meron na ba silang napipintong suspect po sa pagpatay kay Marion. Ano po? Alam ko po, Sir Rafi Tulfo, alam po namin na marami po kayong natutulungan sa mga ganitong kaso. Sana ma-monitor niyo po at ma-update itong kaso po na ito, sir. Naniniwala po kami sa inyo na isa kayo. Idol ka ng anak. Idol po siya ni Marion parating. Siya ang Lagi niyang may ano siya. pinapanood. Oo, pinapanood doon niya. sa cellphone. Kahit nasa Totoo yun. CR lang yun siya, ano na naman yung pinapanood mo? Lagi niyang, Kay lahat Rafi yung mga Tulfo, kaso-kaso niya. ganyan ang inano. Lagi niya pinapanood si Rafi Tulfo, yung programa niya. Nandito ka ngayon sa tinutulungan ang pamilya namin dahil siguro sa kanya. Anak. Ngayon, bakit gano'n? Pwede po ba pakikwento kung ano pong klaseng kuya itong si Sir Marion? Yung simple gifts lang maibibigay. Happy-happy na siya ganun. Sobrang bait niya sa palabiro. Yung laman ng Facebook niya, ako lahat. Yung ginugulat ako, ganun ba? Yung video nun. Sobrang loving, malambing. Kahit di kasi kami showy sa words, pero sa actions kami showy. Manlilibre yung isa, manlilibre din isa, ganun. Ilibrahan kami. Ano yung isa sa memories nyo ni Kuya Marion mo na hindi mo makakalimutan? Last time na pumunta kami sa Baguio, kasi wedding ng cousin namin. May reason kasi kami kung bakit kami pumunta din sa Baguio. Same kami ng school, SLU sa Baguio. Kukunin sana namin yung diploma niya. Pero hindi natuloy kasi walang affidavit of loss. Akala kasi niya nawala niya yung diploma niya. So wala din kaming napala sa school. Kaya ang ginawa namin, ma'am, nag-lunch na lang kami, lumabas kami. Kumain kami sa favorite niyang kinakainan sa Baguio, yung sisigan. Yung last na nagsama kami na nag-date kaming dalawa lang na kami lang na magkapatid. Sobrang nakita ko yung mukha niya na sobrang happy kahit nilibre ko kasi siya, ma'am, ng sisig. Favorite niya yun. Paano nag-sink in sa utak mo na itong si Kuya Marion ay wala na? Sa totoo lang hanggang ngayon, di pa nagsisink in sa akin. Hindi ko kayang i-accept talaga. Yung nangyari sa kanya, parang mahirap i-accept. Kung meron kang gustong sabihin kay Kuya Marion mo, ano yun? I-guide niya sana kami sa yung pag-find ng hustisya sa kanya. Gaano na po kayo katagal na magkaibigan ni Sir Marion? Magpinsan po kasi kami noon. Yung wala pa nung bata, ma'am, kami na po magkakasama. Masiyahin po siya. Hindi po siya marunong mag-keep ng sama ng loob. Kunyari, may mag-aaway po sa kanya, ma'am. Tinatawanan niya lang po, ma'am. Hindi siya marunong makipag-away. Ano kadalasan yung trip or mga ginagawa nyo as a magkaibigan? Palagi po kami lumalabas, kumakain. Kami ng isa pang pinsan po namin, si Biel. Kaming tatlo po, tinawag po kaming 3 idiots po kasi kami lang po talagang tatlo magkakasama. Pag lumalabas po kami, tatlo lang kakain po sa labas. Treat niya po sa amin, parang kapatid niya rin po yung mga kaibigan po namin. Ganun rin po yung treat niya, parang kapatid niya rin po. Ganun. Pero ka bang natatandaan na sa kaibigan nyo na nag-i-struggle din, tinulungan niya? Marami po. Tinulungan niya rin po ako. Kasangkutan ako ng isang problema po about sa money. Ganun, pinahiraman po ako. Ganun, ma'am. Boy, brother.
Thank you. Mga jokes mo, mga samahan, di po ma-explain gaano kasaya yung samahan po namin. Sabay na kumapo na makamit na yung justisya para kiniani ipag-birthday nila. And malaglag sa akin ni puso mi, sububong ang pamilya mi, support tayo. Na makita niya nakatalon ni mga yayan, na nagkapsat ko. Nung mampay nagbihit, di pa nagbiyak na nito lubog. Kastoy ka ato ni tao, mga yayan niya na agyaman na launay kinyayo amin apo. In behalf of my family, thank you so much. And I hope we continue praying for the justice that my brother deserved. Magandang umaga po sa inyo, Police Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo Jr. Regarding po doon sa case po ni Sir Marion Togade, meron na po ba tayong update? Meron na tayong update, pero again, sabi ko nga hindi muna tayo magre-reveal ng mga pangalan, ng mga identity para hindi ma-compromise yung investigation natin. Anyway, nakausap ko na yung tatay ng biktima natin, si former Mayor Mario Togade, including si Attorney Tito Togade, na ako naman nagsabi na, Sir, do not put pressure. But again, sabi ko, personal na isusupervise ko at iimbestigahan itong pangyayari sa anak nyo, sabi ko. From 9 na POI, lumiit na lang tayo sa 3. Yun yung tinitignan na lang natin na mga POI natin. Meron po ba kayong mga na-trace po na may possibility na ko-connect po doon sa kaso? Doon muna tayo sa cellphone. Sa cellphone kasi hindi natin ma-open kasi meron siyang code. Then nag-request kami sa cybercrime. Sabi nila hindi kaya ng equipment nila. Then sabi nung iba at ang advice, doon kami sa company, sa Xiaomi mag-request na i-open yung cellphone. So siguro it will take us long, but then again, kung yun yung magiging way para ma-identify natin kung sino-sino talaga yung involved dito sa krimen, then be it. Sa FB, sa Instagram, sa Messenger, meron kami nakita, meron tayong mga traces na pwedeng maging part ng investigation natin. At meron na kaming mga screenshot. Ito po bang kasama po ni Marion doon po sa sasakyan, nahingian na din po ba ng salaysay? Meron na siyang binigay na salaysay. So nasa atin na ngayon. Anytime siguro, papatawag natin siya kung meron siyang idadagdag. Okay po.
So, ito pong kaso po ni Sir Marion ay nalalapit na po tayo sa pag-ano po ng hustisya para po sa kanyang pagkamatay. Pag naplansya na namin lahat, na kuhanan na lahat yung mga pwede nating makausap na witness kasi meron naman talagang gustong tumulong. Anytime, basta maayos natin na maigi yung case folder, maipipila natin yung demanda. Okay, so makakaasa po kami at ang pamilya po ni Sir Tugade na kayo po sa Bigan Police City Office po ay tututukan po ito. Personal na tinututukan ko ito para at least mabigyan natin ng hustisya kung ano yung dapat para sa kanya. Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo Jr. Thank you, ma'am. Thank you.